Ang share ng Pilipinas doon kakapiranggot. Limos lang daw, sabi ni ex-Senator Ping Lacson. Mamaya basahin ko yung post ni Senator Lacson tungkol sa limos. Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon doon sa mga pahayag ni Speaker Martin Romualdez. Yung pinapasalamatan niya ang US government at sinasabi niya na siya ang naglakad yung US military aid to the Philippines. Yung in connection sa $95 billion na military assistance ng US sa mga kapartner niya sa buong mundo. Okay. So, Ukraine nakakuha ng $61 billion. Israel nakakuha ng $26 billion. At yung remaining na 8.1 billion para na sa Indo-Pacific region allies. Kasama na ang Taiwan and the Philippines. So, sinasabi ni Speaker Martin Romualdez sa isang statement, nabasa ko sa Philippine Star News, na kung daw yun, nung nagpunta sila sa US with President Marcos, itong latest, isa siya sa nag-facilitate at na-approve kaagad. Nako, politiko na naman. But in reality, yung 8.1 billion na package for Indo-Pacific region, halos lahat yun mapunta ng Taiwan. Ang share ng Pilipinas doon kakapiranggot. Limos lang daw, sabi ni ex-Senator Ping Lacson. Mamaya basahin ko yung post ni Senator Lacson tungkol sa limos. Sinsilyo. Ito, may World Online News. Critics Islam, paltry Philippine share in $91 billion US aid package for its allies. Isang independent security think tank. International Development and Security Cooperation. Think tank ito, security think tank. Yung Vice President ng International Development and Security Cooperation, si Joshua Bernard B. Espeña. Ano lang daw yun? Napakaliit ang share ng Pilipinas. Sabi niya, since a conflict could spark at any time due to the miscalculations or decisive escalation, aid is better than none. However, mabuti na lang daw na may military aid at naisama ang Pilipinas. However, sabi niya, the Philippines must negotiate for a bigger yet granulated piece of the pie if both allies are serious about building up Philippine defense. Sabi ng Vice President ng security think tank na ito. Dapat daw ang Pilipinas huwag makontento sa kakapiranggot. Magkano? According sa post ni Senator Lacson, halos $500 million lang ang share natin doon sa 95 billion aid package. Basahin ko yung post ni Senator Lacson na. Compared to the 8 billion military aid for Taiwan, the 500 million ounce limos to the Philippines is not even good enough to console an ally willing to share Taiwan's risk in allowing additional EDCA sites in northern Luzon to help facilitate movement of U.S. war material and logistics in case a China invasion. Sinsilyo lang o limos. $500 million? Yun ba yung sinasabi ng US na ironclad commitment nila sa Pilipinas? Ang laki yung sa Ukraine, 61 billion. Israel, 26 billion. Taiwan, 8 billion. Tayo, 500 million lang ang nakataya kinabukasan yung seguridad ng buong Pilipinas kasi
anytime na maggera ang China and US dahil sa Taiwan na yan or West Philippine Sea, nako, damay tayong lahat. Kaya tama yung think tank, si Joshua Bernard Espeña, na dapat mag-negotiate tayo, palakihan, kasi libre. Libre yung EDCA sites, walang renta nun. Hindi katulad nung panahon ni Marcos, President Marcos Sr., yung Clark and Subic na bases, nako, malaki ang renta noon. Dahil ang Marcos Sr. marunong. Kaya nung nandito pa yung Clark and US, nako, ang armed forces natin noon, isa sa mga modernized AFP panahon ni Marcos Sr. Kung ano yung pinaka-updated na fighter jets ng US Air Force, meron din tayo. Bakit? Kasi kinukuha sa renta eh. Ang alam ko, pinaka-latest F5 pa noon. Yun ang pinaka-latest model ng US. May F5 sila, meron din tayong F5. Kaya kinakatakutan ang Pinas panahon ni Marcos Sr. kasi may renta yung US bases. Ngayon, siyam na EDCA sites, walang renta, libre. Tapos, yun na, tuwan-tuwa ng Speaker of the House, ang presidente, okay na lang din, $500 million lang. Ang katapat doon, ang seguridad ng buong bansa. Nako, hindi natin alam po ang mangyayari. Konting miscalculations lang. Sabi ng si Mr. Joshua Espeña na madadamay at madadamay tayo sa gera. So ano ngayon? Yun ang commitment ng US. Meron pang ang article ni may article ni Sir Bobby Tiglao. Anong sabi niya? As of now daw, 0 pa ang ating share sa 95 billion. Kasi yung 500 million na sinasabi ni Senator Ping Lacson, ano lang yun? Amendments. Sa original bill, hindi na isama ang Pilipinas. Ganun po yun. Kaya lang, mayroong isang representative sa California, si Representative Iza, siya ng amendment na pwede ba bigyan nyo rin ang Pilipinas. So yun, parang pumayag, may amendments, kaya naisingit yung $500 million. Ang atin talaga, merong dalawang senador sa US na nag-file na ng bill. Ang tawag PERA, P-E-R-A, Philippines Enhanced Resilience Act. Yung bill na yun, nagsasaad na ang Pilipinas magkakaroon ng $500 million aid every year starting 2025 pa. So, from 2025 hanggang 2029, 5 years. So, yun ang bill sa Senate na i-deliberate pa, aproban ba o hindi. Grabe naman. So in all, 5 years, $2.5 billion lang ang atin. Ganon po kaliit ang tingin ng ating Uncle Sam, Big Brother Uncle Sam sa Pilipinas. Grabe, I don't know. Talagang, to me, loging-logi tayo dito. So I agree dito sa security think tank na ang gobyerno natin makikoordinate, yun na. Si Speaker Martin Romualdez, grabe na ang papuri, pasalamat niya sa US ay nabigyan tayo ng $500 million, although alanganin pa. So, sana naman, sabi nga ni ex-Senator Lacson, dagdag sa kanyang post, sabi niya, malaki pasasalamat natin kay Representative Darrell Issa of California sa kanyang symbolic amendment para maambunan ang Pinas kahit $500 million. Kinumpara ko lang ang aid sa Taiwan dahil naalala ko ang dagdag na EDCA sites sa Isabela at Cagayan na klaro ang intensyon ay para malapit sa Taiwan. More than anything, I am expressing
our country's dignity and self-respect. Eksakto, I agree with dapat magkaroon din tayo as a nation ng dignity and self-respect. Hindi yung na lang kung anong ilimos sa atin ng US, yun na yun. No. Dapat balik yung leadership ni President Marcos Sr. na pag hindi nyo dagdagan ng renta, alis kayo dito, ganon. Grabe, very strong leader ang President Marcos Sr. Kaya saludong saludo ako. Akala ko like father, like son. Ang the junior, wala pala. I don't know saan siya nagmana.